Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago mo na lang ako sa pangalang Tatay Samuel. Chin, isa akong retired teacher. 2 years na nangungulila sa mga anak ko dahil hindi sila nagpapakita. Naging busy ako noon sa pagtiteach, pero nung nag-retire ako, mas lalo akong na-bored dahil walang ginagawa. At mas lalong busy yung sons ko. By the way, Chin, may kambal pala akong 2 lalaki. Mas busy sila kesa sa akin nung kabataan ko. Kaya madalas, nakaupo ako sa favorite armchair ko. Nakatingin sa malayo, sumisilip sa bintana, papahangin. Then usually, kumukuha ko ng album, yung old family photos and memories namin. My mind keeps wandering back to my twin sons. Itago na lang natin sila sa pangalang Jomar and Jomarie. Malaki na sila. Nasa tamang edad na. And then successful in their own ways. Ang isa, sumunod sa yapak ko, naging teacher din. Ang isa naman, civil engineer. Nasa isang lugar lang naman kami, but the distance between us feels like an ocean. Parang ang layo-layo namin sa isa't isa. When they were young, they would cling to me like mga koala. Sobrang dikit na dikit sa akin. Ayaw mapawalay at maghiwalay sa akin. Dinadala ko sila sa plaza. Sometimes, naliligo kami. Kami-kami lang. Nung bata pa sila, ako yung laging nagre-read sa kanila ng bedtime stories. Kung saan natuturo ko din sa school. Pinahug nila ako so tightly na parang pakiramdam ko the luckiest father in the world. Dahil may twin sons akong sobrang pogi. And I'd whisper to myself, this is what it means to be a dad. To be loved and to be needed. But as they grow older, something shifted. They started to pull away like yung bang mga bulaklak na pag natapos na mag-bloom sa iba't ibang hardin. Malalanta na lang ng kusa. I tried to talk to them about their day, their dreams, their fears. Pero kibit balikat lang. Wala lang pakialam sa mga tanong ko. Laging sagot, Pa, busy ako. Tatawagan mo, Pa, ano yun? Busy ako. Pa, I don't have time para dyan. Laging ganun ang mga sagot nila. At yung mga salitang yon, the words cut deep, like a knife to the heart. I remember the last time they hugged me, like they used to. Yun pa yung high school nila, high school graduation. Yun na yung huling liyakap nila sa akin. They were beaming with pride and I felt tears welling up in my eyes. But as they grew into young men, yung mga yakap na yon, naging madalang na lang. Hanggang sa hindi na talaga, hindi ko na naramdaman. At lalong naging malayo kami sa isa't isa. Ngayon, they are in their mid-20s na. And it's like they're strangers living under the same roof. Hanggang sa tuluyang hindi na sila umuwi ng bahay. May kanya-kanya na silang apartment. May kanya-kanya ng buhay. Wala pa silang mga asawa. Pero hindi nila ako madalaw.
They just come and go as they please. Minsan lang makikipag-usap sa akin. Unless it's about something practical. Nakakapagsalita lang sila sa akin kapag sinasabing, Pa, pwedeng mabayaran mo muna to. Pa, pwede i-fix mo yan. Paki-repair naman. Yun lang ang maririnig ko. Wala man lang kumusta. Wala man lang, Pa, inom tayo. Pa, labas tayo. Walang ganun. I've tried everything to reconnect with them. Nilulutuan ko sila ng masarap nilang or paborito at masarap na ulam para sa kanila. Niyayaya ko silang pumunta sa basketball gym at mag-basketball kami sa gym. Even offered to help with their careers. Baka may maitutulong ako. Especially yung sumunod sa yapak ko na isang teacher na din. But no matter what I do, they seem to ignore me. It's like I'm invisible. Sometimes I wonder kung may kasalanan ba ako bilang ama. Is it my fault kung namatay ang nanay nila? Did I do something wrong? Was I not present enough para suportahan sila bilang tatay nila? Masyado ba akong naging busy na hindi ko na sila nakita at naramdaman habang lumalaki? Yung mga tanong na yun yung nag-hunting sa mind ko. Kaya minsan hindi ako makatulog sa kakaisip. Ano bang kasalanan ko sa kanila? Bakit malamig na malamig pa sila sa akin? Their mother passed away a few years ago. And I thought that would bring us closer together. Pero instead, yun pa yung parang nag-drive us farther apart. Mas lalong lumayo ang loob nila sa akin. Pumupunta sila sa akin with their problems. Pero kapag may problema lang, kapag kulang lang ang budget nila, I try to offer guidance, pero binabara na nila. Ayaw nilang makinig sa akin. Nagwa-walk out. Nagtatakip ng tenga. Naisip ko, ito ba yung mga anak kong pinalaki ko noon? I feel like I'm losing them. Yung para pang mga buhangin sa kamay, na kahit anong close ng kamay mo, magsislip talaga yung buhangin. I'm not sure how much longer I can keep reaching out, only to be met with silence. Alam mo yung hindi mo maintindihan at ma-explain na pain? Yung sakit sa puso na hindi mo alam kung bakit masakit siya. Yung sakit na nararamdaman mo sa dibdib mo na hindi mo mapaliwanag kung bakit tumitibok-tibok at the same time, ang sakit niya. The pain is a dull ache, a constant reminders that I'm no longer the father I once was. Kaya habang nagsusulat ako, nakikinig sometimes sa mga kwentong binabasa nyo, isinulat ko na rin to. Ang lalim ng iniisip ko. At gusto ko sanang mapakinggan nila. I'm left wondering, will they ever come back to me? Will they ever realize the sacrifices I made for them? The love I have for them? And only time will tell. And for now, I'll keep holding on to the memories of when they were young, when they loved me unconditionally. Maybe someday they'll come back to their old man. Pero kailan pa yun? Yung matandang-matanda na ako? O yung patay na ako? But I'm still hoping we will rebuild the bond that's been lost. Until then, I'll keep waiting, keep loving. And then one day, Chin, na-diagnose ako ng heart failure. Akala ko, masakit lang ang dibdib ko, nawawala din naman. Pero,
Pero matagal na pala ako may sakit sa puso. The doctor's words hung in the air like a dark cloud. Makulimlim ang paligid. Heart failure. Para bang sinuntok ako, kaliwat kanan, at nag-black eye mga mata ko. And my breath knocked out of me. Nahihirapan akong trabahuin lahat ng nasa bahay. Minsan, nahirapan din akong umakyat at laging hinihingal. But I never thought it was this serious. May heart failure na pala ako. As I sat in the hospital room, surrounded by the beeping machines at iba pa, I couldn't help but think of my sons. Would they even care? Would they come to visit me? Or would they just send a nurse to check in? Yung bang isipin ko pa lang na sasabihin sa kanila about my condition, para bang sumasakit na ang tiyan ko. Paano ba? Paano ko sasabihin sa kanila? And how would they react? Baka ma-disappoint lang ako. Would they feel guilty for ignoring me all these years? Or would they just see it as a burden sa kanila? Something to worry about. Baka pabigat lang ako. Baka isipin nila, gastos na naman. So I thought about not telling them at all. Maybe I could just deal with it on my own, like I always had. But something about that did not feel right. Mga anak ko sila. They were my sons after all. And they deserve to know. Pero what if ayaw nilang malaman yun? What if they just didn't care? The fear of rejection was suffocating me. I'd rather suffer in silence than face the possibility of being pushed away again. Kaya inisip ko, wag na lang. Ayaw kong maging pabigat nila. Dagdag isipin nila. Gastos lang. So habang nakaupo ako doon, tulala, sabi pa ng doktor, kailangan nating i-discuss yung treatment options mo. Kailangan nating i-monitor yung condition mo closely and make some lifestyle changes. Medyo grabe din kasi ako manigarilyo, Chin. So ipinagbabawal na yun. Umalis ang doktor at naiwan ako ulit. And I was alone again. Kinuha ko ang phone ko, staring at the screen, wondering if I should call them. Ano ba sasabihin ko? Sasabihin ko ba, hey boys, si Papa ito. Meron akong sakit sa puso. And oh, by the way, can you please come visit me? Ganun ba sasabihin ko dapat? But the thought made me chuckle. A sad, lonely sound. Hindi ako sure if I'd ever find the courage to tell them, to reach out, and risk being rejected again. Mas masakit yun kapag hindi nila ako bibigyan ng pansin kahit sasabihin kong may sakit na ako sa puso. And deep down, alam ko, kailangan ko pa rin subukan. For my own sake. At para na rin sa kanila. Tama bang sasabihin ko na lang sa kanila? Or wag na? Dahil hindi ko kakayanin kapag magkibit balikat lang sila kahit may sakit ako. Ayoko rin namang isipin na bibisitahin lang nila ako dahil may sakit ako. After 2 long years, ayokong isipin na sa kanila ako kukumustahin pag nalaman nilang may sakit ako. Maraming nasayang pagkakataon. Kung saan libreng-libre na ako. Retired na ako sa teaching. Kung saan marami na akong free time para makipag-bonding. Sila naman ang sobrang busy na sa buhay nila. Kailan ko kaya ulit mayayakap ang mga boys ko? Kailan ko ulit makakasama sila, makakabonding?
Kailan ulit kami sasayaw together? Na nag-e-enjoy lang habang nagkakantahan, nagpi-videoke. At kailan ko ulit matitikman ang yakap nila na huli ko pang naramdaman nung high school graduation. Hanggang dito na lamang mga kamags. Para sa twins ko, sana'y mapakinggan nyo to. Hanggang sa muli, inyong kamags, Tatay Samuel. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Mugs News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.